So, kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, trending na naman po itong si Baklush, si Harry Roque. Kasi meron siyang interview sa News 5 at doon po siya nadulas nang sinabi niya ang pinakakurakot na administrasyon ay nangyari no panahon po ni Tatay Digong. So, yun nga po kasi mga streetwise, no? Hindi naman po kasi ito slip of the tongue na mabanggit niya nga po yung pangalan ni Tatay Digong. Kasi alam naman po natin na totoo po talaga na kurakot yung panahon ni Digong. At si Harry Roque po yung isa sa mga nakinabang dito. Oh. So ito ito yung mga post niya sa Facebook. So sabi dito, sa administrasyon ni Tat. Sino yun, Tat? Tat, talagang bakla! Bakla! Basahin natin, sabi dito. Former presidential spokesperson Harry Roque Tang almost sleep when he responded to a question about the anti-corruption protest on October 31 during a TV interview on October 25. So News 1 PH, so ano nga to, News 5 nga ito. So yun naman pala, no, meron pala silang rally na naman sa October 31. Rally. Alam niyo, nakakatawa kasi dito mga streetwise, no? Rally sila ng rally. The more na nag-rally sila, mas lalo nila pinapakita na umihina na po talaga yung pwersa nila. Di ba magra-rally kayo tapos konti kayo? Di pinapalabas nyo lang na konti lang talaga kayo na umihina na yung pwersa ninyo. Paano matatrete ng gobyernong ito na magsa-successful kayo kung tatanga-tanga naman pala kayo? Hindi dapat, mga tanga talaga to. So, ayoko magbigay ng suggestion. Baka tanggapin eh. So ito yung saan ba 'yon? Ito yung yan. So ito yung slip of the tongue po ni Harry Roque. Malamang napanood yun na to kasi trending siya eh. So saan ba yan? Ito sige. Para bumalik tayo sa pagdarasal, no, para sa tamang desisyon ng Appellate Tribunal. Pero yung panawagan niyo po dun sa November 30, is it a move against the administration or dun sa anti-corruption po? Sabay-sabay na po 'yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Mike. Nakuha niyo yung point. Subliminally nadulas siya, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Alam niyo mga kababayan, no? Actually napakawalang kwentang topic nito. Pero kaya ko siya tinapik ngayon kasi alam po kasi na Harry Roque na kurakot talaga noong panahon ni Digong. Alam niya yan kasi siya po yung isa sa mga nakinabang dito. So tandaan po natin, no, kaya nga nagtataguyang si Harry Roque kasi po pati rin po siya nakinabang at nangurakot nung panahon nga po na namamayagpag yung pogo sa Pilipinas. So ito yung isa sa pinaka problema ni Harry Roque. Yung yung Chinese fugitive caught in Benguet house linked to Harry Roque. So yung mastermind nga po or isa sa mga mataas na leader ng pogo nahuli sa bahay mismo ni Harry Roque. No? So ito yung Biancham, di ba? Biancham yan eh. Roque owns the Biancham Holdings Company that owns a company called PH2, which owns the Tuba Benguet House. Di ba? So, nakonektan po ito kay Harry Roque. So, tandaan po natin na itong Biancham na to, initial po ito ng, ng dalawang anak ni Harry Roque. Opo, meron po siyang anak. Oo, dalawa. Oo. Anak niya yun, hindi siya nanganak. Anak niya talaga yun. Oo. So, ngayon, ayun nga yung point. Di ba? Sa dinami-dami po ng tao sa Pilipinas, no, na pwede pagtaguan nga po ng isa sa pinakamataas na leader ng Pogo. Bakit sa bahay pa ni Harry Roque? Pwede naman sa bahay ko. Pwede naman sa bahay ninyo. Pero bakit kay Harry Roque pa? Di ba? And then, mga kababayan, no, isa rin po sa mga point dito, no, na talagang lumaki po talaga yung asset nung kumpanya ni Harry Roque. As in, lumaki talaga. 1,000% times yung tinaas po nga po ng kumpanya ni Harry Roque na hindi po may paliwanag ni Harry Roque. Yung sinasabi po ni Harry Roque doon po sa investigation sa Quadcom, kaya daw yumaman yung kumpanya ni Harry Roque mismo kasi nga daw po
merong pinamana sa kanya yung kanyang nanay, kung hindi ako nakakamali. Kasi ayun, pagkakalala ko, matagal na kasi yan eh. Pero nung hiningan po siya ng dokumento tungkol doon sa pamana o pinagbentahan ng lupa, doon na po siya tumakas. So, alam ni Harry Roque kasi yung pangungurakot ni Digong. So, meron pa yan dito, no? Ito pa. So, syempre, kasama rin po si Harry Roque sa mga nakasuhan sa human trafficking. Di ba? Arrest warrant out versus Harry Roque, others in Porac trafficking raps. So, ibig sabihin nun, may probable cause. No? So, so ibig sabihin nun, kaya nabanggit ni Harry Roque na kurakot ng panahon ni Tatay Digong kasi siya mismo saksi. Siya mismo nakinabang. Kapal ng mukha no? Di ba? And by the way, alam naman din po natin lahat na noong 2017, itong si Digong nga po, no, ay nabansagan. Diba? Duterte was named as the most corrupt in 2017 by Organized Crime and Corruption Reporting Project. 2016, nandun siya, number 2 siya. Number 1 si Biduro ng Venezuela. Tapos 2017, number 1 na po si Digong. So, kurakot talaga. And by the way, mga kababayan, no, isa ito sa mga pinakabudol na ginawa ni Digong. Ngayon naintindihan ko na, no. So, ito, no, nakalagay ito dito. Ito, balita ito bago matapos yung termino ni Digong. Malinaw naman dito 12 out of 119 build projects completed. Alam naman po natin, no, na isa po ito sa mga pinagmamalaki po ng mga kulto ni Digong. Yung build. Pero natapos po yung termino ni Digong sa build na yan. Ang natapos po, 12 lang. Kaysa po sa 119. So ngayon, malinaw na po talaga ang lahat. No? Na itong build ni Digong, hindi lang pala basta-basta propaganda ito. Pagnanakaw pala ito. Kasi ito kasi kami nag-uusap kami ng ibang mga vlogger na nung hindi pa lumalabas tong issue ng flood control, ang iniisip namin na itong build ni Digong, isa lang itong propaganda para ibida yung sarili niya. Yun naman pala, meron pala itong malaking scheme sa likod nito. Na, kasi syempre, pag sinabi mong build, kailangan ng malaking pondo. Ganun Ganun ang propaganda ni Digong dati ito po ang golden age of infrastructure. Build. Okay, ganun, blah, 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 di ba? So, syempre, kakibot po ng build, kailangan ng malaking pondo. Sabi ko na nga kanina. So, para po, ma-mindset po yung mga tao na, kaya pala uutang ang Pilipinas kasi merong build. Ang tanong nga dito, bakit daw sila yung natapos? Yun naman pala, kaya pala pinalaki yung pondo para kurakutin. Kaya pala nauso yung Ghost Project, kaya pala nauso yung insertion, kaya pala lumobo ng ganung kalaki yung budget ng DPWH nung panahon ni Digong. Yun naman pala, ginamit itong build as propaganda para ma-mindset yung mga tao na may ginagawa si Digong. Yun naman pala, ano lang pala ito? Magiging kasangkapan lang pala ito dun po sa isang napakapangit na scheme ng Ghost Project, di ba? Tsaka nung insertion sa DPWH. So, malinaw na mga kababayan na ganoon pala yung scheme doon. Kasi akala ko dati, well, siguro naman kayo rin naman, no? Build, ano lang yan? Propaganda lang yan. No? Propaganda lang yung build, pabida lang yan sa sarili niya. Yun naman pala, no, may connection pala ito dito sa mga Ghost Project na to. At hindi lang naman po talaga flood control yung may Ghost Project, marami yan. Naniniwala po ako. Kaya ako makita ninyo, no, yung malasakit, hindi malasakit yung Super Health Center ni Bongo. Insertion din po yan. Tingnan ninyo kung gaano kababoy itong ginawa ni Bongo, no? Nagpatayo po ng isang katutak na Super Health Center gamit ng insertion. Tapos, wala naman palang budget para sa doktor, sa nurse. Tapasan nila ito sa LGU. Ganun ang kwento dito. So medyo okay lang yun, di ba? Yun nga lang problema. Nung binisita nga po ni Herbosa, yung iba po sa mga Super Health Center po na yan, ang nakita lang nila, mark as completed, pero talahib pa lang. So malinaw na po, no?
Isa itong, actually kung pagalingan talaga ng pambubudol, talagang number 1 talaga si Digong eh. Ngayon kung visualize natin at kung isipin talaga natin, na ang galing talaga sobra ni Digong na gumawa ng pambubudol. O kaya kayo mga DDS kayo, hanggang ngayon, tatanga-tanga pa rin kayo, wala kaming magagawa sa inyo. Kasi mga tanga nga kayo eh. Minsan po talaga, meron kasing on denial stage eh. Na akala kasi nila tama yung pinaglalaban nila, pero alam na po nila na nakikita talaga nila yung totoo, na mali yung pinaglalaban nila, pinaglalaban na lang nila ito. Kasi nga po, ano na lang to eh, ego o ayaw mapahiya, ay mali pala ako. Di ba? Mali pala yung paniwalaan si Digong. Nakita nila yan pero hindi nila matanggap. Di ba? Okay. So yun mga kababayan, So ano pa masabi nyo nga po dito? Sa nadulas nga itong si Harry Roque. Dito nga po sa pinakakurakot na administrasyon ay si Tatay Digong. Sana sa pag-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa team replay, pa-like, pa-subscribe. Di na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.